Naging Japayuki ako upang maiahon ko sa kahirapan ng pamilya ko. Hello Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Eve, 40 years old. Lumaki ako sa hirap Ate Ann, pinasukan ko na halos lahat ng trabaho, mabigyan ko lang ng magandang buhay ang aking pamilya. Naranasan kong maging tindera, kasambahay, alalay, at kung ano-ano pa. Hanggang may nag-alok sa akin na isang kaibigan na sumama daw ako sa kanya sa Japan. Pinangakuan ako ng magandang trabaho at malaking sweldo. Siyempre sinunggaban ko na Ate Ann, nakalipas ang ilang buwan, dumating na ang araw ng pag-alis ko papuntang Japan. To cut it short, isang dancer sa Japan ang naging trabaho ko. Sumasayaw ako at minsan tinitable din. Yes po, you heard it right. For sure may hint na kayo sa kung ano ang naging trabaho ko. Aaminin ko, hindi po yun ang inaasahan kong trabaho. Kaso wala na akong choice, andun ako kailangan ko siyang gawin. Kasi nga may mga pangarap ako sa sarili ko at sa pamilya ko. At malaki po talaga ang kitaan sa trabaho na to. Nagsumikap ako. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao sa akin. Lalong-lalo na sa lugar namin. As long as hindi nagugutom ang pamilya ko. At naparanas ko sa kanila ang magandang buhay, Ate Ann. More than 15 years din po ako sa Japan. At marami na rin po akong naipundar sa sarili ko at sa pamilya ko. Napagtapos ko po ang mga kapatid ko sa kolehiyo. Nakakapag-travel na din ako sa mga lugar na gusto kong puntahan, Ate Ann. Kasama ang pamilya, mga kaibigan at mga kasosyo ko sa negosyo. Yung mga pinagdarasal ko lang noon, yung mga panahong walang naniniwala sa akin. Naiisip ko nga nung bata ako, wala talagang nagpapautang sa amin. At ito pa, walang kamag-anak ang lumalapit sa amin, parang hindi kami kilala. Pero hindi ko na lang inisip yon. Ang ginawa ko silang inspirasyon. Nagpapasalamat ako sa araw-araw na binigay sa akin na biyaya ng Panginoon. Masasabi ko talagang natupad ko ang mga pangarap ko, Ate Ann. Pero naisip ko rin, Ate Ann, sa lahat ng achievements ko in life, may kulang pa pala. At yun ay ang magkaroon ng sarili kong pamilya at anak. Ilang beses na ako nagka-boyfriend, nagka-live-in partner, pero walang nagtatagal. Yung iba pera lang ang habol sa akin. May seryoso naman kaso pag nalaman nila yung work ko dati sa Japan. Bigla na lang silang umaayaw, siguro nahihiya. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng hope and faith na balang araw, makakahanap at makakatagpo din ako ng isang taong tatanggap at magmamahal sa akin ng tunay. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat, Ate Ann. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, what if hindi ako nag-Japan? What if iba yung naging trabaho ko? Baka hindi siguro ako iniwan, or baka may pamilya na ako ngayon at mga anak. Tingin nyo? Hanggang dito na lang Ate Ann, naway nagustuhan nyo ang maikling kwento ng buhay ko. Maraming salamat po.